na isa-cite ng committee in contempt. These 8 being Alice Guo or Guo Huaping, Nancy Gamo, Dennis Cunanan, Wen Yilin, Ximen Leal Guo, Jiang Jung Guo, Duaren Wu, and Chona Alejandro has ruled to cite them in contempt. Pagkatapos ng hearing, susulatan ng chair ang Senate President. Once i-affix ni Senate President yung citing in contempt ng chair, in effect, masaset into motion na yung pag-issue ng warrant of arrest. So it is in effect, good Senate President pro tempore, the same legislative or investigative action, pero ganun yung magiging step sa process na yan. Thank you. Thank you, Sen Jinggoy. And just to repeat for the record, for sure, on this matter of contempt for the 8 named resource persons, they are cited in contempt, I so rule. Yes. All right. The chair will also rule on the motion to subpoena a certain number of invited resource persons. Binubuo lang ngayon yung complete names nila. So, that being the case, before I ask the COMSEC to administer the oath to any new resource persons today, apologies, Sen Jinggoy, nalimutan kong itanong, meron ba kayong gustong gawing opening statement? All right, thank you po. COMSEC, paki-administer yung oath sa mga hindi pa nakapanumpa. May we request all those who have not taken their oaths to stand up and raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this public hearing investigation? Please sit down. Thank you. Thank you, resource persons, at salamat din po, COMSEC. Let's begin, please, this morning with the NBI. Thank you. So, Attorney Magno, Assistant Director. Good morning, Madam Chair. Good morning, sir. At sa inyong bureau, marami pong salamat muli sa maagap niyong pagtugon doon tungkol sa fingerprints na minatch nyo sa pagitan ni Guo Huaping at saka Alice Lialgo, proving your bureau proving that they are one and the same person. Alam niyo po, may ilan po na may duda pa sa authenticity ng findings ninyo. Sa interview sa media ng abogado ni Mayor Alice, sabi niya baka kailangan pa daw ng third-party verification. Can you make an official report on your findings, Assistant Director? Unang-unang po sa lahat, mula po sa aming director ay maraming salamat din po sa ating mga senador at sa itong committee na to, Madam Chair, sa pagtitiwala at sa aming ahensya, Madam Chair. Kasama ko po ngayon dito, Madam Chair, ang ating Chief Dactyloscopy upang maipaliwanag niya po ang kanyang ginawa dito sa pag-examine o pagsusuri sa mga fingerprints ng nila Mayora at ng iba pa pong tao. Nandito po si Dr. Kahanding, ang aming hepe po ng dactyloscopy upang ipaliwanag. Maraming salamat po, Madam Chair. Salamat, Assistant Director. Dr. Kahanding, head ng dactyloscopy unit. Kayo po yung nagsagawa ng scientific examination at matching. Please proceed, sir. To the honorable members of the committee, we will reveal to you the result of your request for comparison and analysis of fingerprints submitted to your end by the Bureau of Investment to be compared to the fingerprint records in our master files. Before I reveal, I would like to tell you that this identification is a unique identification given to us by the Almighty. Ito po ang identification ng tao by means of skin patterns. Sa tao lang po binigay ng Diyos yan. Yan po ang dermatoglyphics.
Science deals with the study of skin patterns. Sa 4 branches po niyan, meron po tayong dactyloscopy sa daliri, chiroscopy sa palad, and podoscopy sa talampakan at ang poroscopy po sa sweat pores. Ngayon, dito po ngayon tayo sa dactyloscopy. Dactyloscopy, it is positive identification po, unique identification. Infallible means of identification, meaning to say it is incapable of error. Absolute perfect identification. And our result is bounded by the 3 dogmatic principles of fingerprints. We have the principle of constancy or the principle of permanency, meaning to say that fingerprints are immutable, perennial, and individual from the beginning of the 3rd month of the embryonic period until decomposition sets in after death. Kaya po, Dr. Kahanding, yung fingerprints nung batang o menor de edad na Guo Huaping dun sa application para sa Special Investors Resident Visa nung kanyang ina ay kaya niyong ikumpara dun sa adult fingerprints Opo. nung Alice Leal Guo. Opo. Okay po. Kasi hindi po siya magbabago from mula nung pinanganak po tayo hanggang ngayon. Size lang po ang magbabago. Wala pong pagbabago yon. We have also the principle of variation, meaning to say that no 2 prints of different person nor the neighboring fingers of the same person has ever been found to be identical in all respects. Bilyon po ang tao sa mundo, wala po tayong magkatulad na fingerprints, even identical twins, triplets, quadruplets, quintuplets, o kahit ilan pa pong bata ang sabay-sabay pinanganak, wala pa rin pong magkakatulad na fingerprints. Kahit yung isang tao po, sa 10 daliri mo, wala pa rin pong magkakatulad dyan. Kaya yan po ang unique identification natin. And we have also the principle of infallibility, means that man's fingerprint cannot be forged. You can alter your signature, your handwriting, you can forge your handwriting, but you cannot forge your fingerprints. Katunayan po, ang China po, ang isa sa pioneer ng fingerprint identification, yung kay ano po, Emperor Tenzin of China, 246 BC, siya po ang nag-introduce ng fingerprint. Ginagamit po yan in signing of contracts, documents, signature. Yan po ang best signature na hindi mapo-forge. Kaya po sa findings namin, we are 100% sure na tama po at tinatanggap po ang findings ng NBI ever since sa lahat po ng court dito po. Okay, I will present to you first. Ma'am, So sabi niyo, Doctor, ever since tinatanggap ang findings ng NBI Opo. sa lahat ng korte na hindi humihingi ng third party independent investigation yung mga korteng Opo. iyon. Salamat po. Please proceed. Ma'am, ito po yung sinubmit nyo sa amin na galing sa Bureau of Investment. Galing po sa Bureau of Investment. Ito po yung galing na sinubmit nyo po sa amin. Board of Investments po? Ano Opo. po? Kinumpare po namin sa mga fingerprints ni Alice Leal Guo, Sheila Leal Guo, and Wesley Leal Guo. In comparison and analysis of questioned and standard fingerprints, 1 print is enough to identify a person. Because in comparison and analysis, we are not only after the fingerprint pattern, but we are after the exact location and position of the characteristics found inside the fingerprint pattern. Yun, kung nakikita niyo po yung mga numbers na yan na clockwise, yan po yung mga characteristics. Kung tatanungin niyo po, how many identical characteristics are required in order to conclude that a question and standard fingerprints belong to one and the same person? Dito po sa Pilipinas, ang ginagamit po natin, 10 identical ridge characteristics. Ang sinusundan po natin, yung People versus Marciano Medina, the first case in the Philippines wherein fingerprint was used as evidence
and accepted in court. Opo. Ito po ang Kailan enlarged po yung photograph kasong iyon, Doctor? po. Kailan po yung kasong iyon ng Mariano Medina? 1932 po. So almost 100 years ago. Opo. Salamat Nasa po. Philippine Reports po siya. Ito po ang enlarged photograph ng fingerprint ni Wesley Go. Ni Wesley po. Wesley Leal Go. Kinumpare po natin. Ito po yung galing sa Board of Investment na pinadala niyo po sa opisina namin. Nag-match po siya dito sa fingerprint namin sa master files. Nakakuha po kami ng 17 identical characteristics. Kaya sigurado po tayo, 7 than 10. Sorry po. Yes, hindi lamang 10, 17. Opo. Tuloy Dito po. po sa fingerprint naman ni Alice Guo, nag-match din po yung isa na sinubmit nyo from the Bureau of Investment. Ito po, yung sinubmit nyo po from Bureau of Investment. Board of Investment po, Okay. Doctor. At ito po yung kay Alice Leal Guo na sa amin pong master files. Nakakuha po kami ng 11 points. Doon naman po sa pagtatanong nyo para ma-confirm po natin ang kanyang identity, meron po kaming enlarged photograph ng fingerprint ni Alice Guo na compare po namin doon sa fingerprint na alien fingerprint card na March 28, 2006. Na compare po namin, nakakuha po kami ng 18 identical page characteristics. Kaya sure po tayo ngayon na si Alice Guo po at si Guo Waping ay isang tao lamang po. Si Wesley, ganun din po. Si Wesley Guo at si Guo Woxiang Dian ay isang tao lang po. That's the end of our presentation. Thank you very much. Maraming salamat po, Dr. Kahanding. So, hindi lamang pala yung totoong identity ni Alice Leal Go ay napatunayan ninyo na pareho siya kay Guo Huaping, pati po yung identity ni Wesley Opo. Leal Guo na siya yung totoong, yung Chinese Opo. name niya. And both by more than the 10 required characteristics, kundi by 18 kay Mayor Alice Guo at by 11 po ba or 17? 11 po. 11 kay Wesley Leal Guo. So siguro may mahahanap pa bang May mahahanap pa bang third party verification na magdi-dislodge dun sa findings nyo? Kung meron po kayong isasubmit pa, pwede po namin examinin anytime. Sige po, magtatanong ang komite kay Emperor kung Opo. meron pa silang mas Opo. matibay Kay pa Emperor kaysa sa Tianxi findings po nyo. of China. And First ruler in China. yes, 300 Yeah. plus Opo. years before Christ. Maraming salamat po, Opo. Dr. Salamat din po sa pagtitiwala sa NBI. Hindi po talaga maitatatwa yung ipinakita nyo po sa amin. Salamat po. Ngayon, meron din naman pong lumabas sa nakaraang hearing at galing din po sa NBI na may isa pang Alice Guo na ka-birthday at kalalawigan ni Mayor pero ibang-iba ang mukha. Ano na po ang status ng investigation nyo tungkol dito? If I could go back to the Assistant Director Magno. Or si Dr. Kahanding din po ba iyon? Okay. Assistant With Director. regards po doon sa paghahanap sa kanilang mga address, ay binigay po natin yan sa trabaho sa ating Organized Crime Division po natin. At kung pahintulutan niyo po, ay nandito po sila para ibigay po sa inyo ang tamang report. Yes, please, Assistant Director. Kasi concerned po ang komite kung kumusta na ba yung isang Alice Guo na yan at nasaan na ba siya at anong kanyang kinalalagyan. Bago po sana Madam Chair, si Dr. Kahanding daw po sana i-report niya rin po yung paghahalin tulad doon sa isang Alice Guo at kay Mayora Guo kung pahintulutan niya. Madam Chair. Yes, bago yung si Dr. ulit si Nancy. Yes, just clarification lang, Madam Chair. Kasi parang may nabasa ako news article na 4 yung Alice Guo. 4 po ba or 2 yung nag-a-appear na of the same name?
Ilan na po ba ang na-identify na Alice Guo ng NBI, Assistant Director Magno? Madam Chair, meron po kasing lumabas na the third Alice Guo. Ito po ay ang binigay na report ng aming director. Ang ibig niya lang pong sabihin ay isinalin tulad niya po na ang isang Alice Guo ay yung Mayora Guo at yung pangalang Alice Guo at yung sumunod po ay yung pong nahanap namin sa aming files na isang Alice Guo na may kakaibang larawan po sa kanyang certificate, Your Honor. So, dalawa lang po. Dalawa lang po. Thank you, Madam Chair. Salamat, Sen. Nancy. So, Dr. Kahanding, yung presentation nyo sa pagkumpara nyo ng fingerprints ni Alice Guo o Guo Huaping at yung isa pang Alice Guo na nasa NBI files. Mapapatunayan po natin na yung clearance applicant po na Alice Leal Guo na nag-apply ng NBI clearance noong November 3, 2005 ay iba po sa Alice Guo na tinutukoy na si Mayor. Malayo po yung fingerprints niya. Pwede ko pong ipakita sa inyo. Sa pattern pa lang po, ibang-iba na. Malayo po. Hindi po siya yon. Pero dun sa comparison naman po natin ng fingerprints dun sa ating alien card, dito po, nakakuha po tayo ng maraming puntos. Saan ang fingerprint? If I Yes, may- Sen. sorry. Jinggoy. Saan ang fingerprint ni Mayor dyan? Ito po. Yung isa? Ito po yung isang Alice Guo na nag-apply ng NBI clearance noong November 3, 2005. po. Nauna pong nag-apply ito. Alright. Kailan na sinabit yung fingerprint ni Mayora? Ito po, 2006 po. March 28, 2006. Kaya nauna pong nag-apply ng NBI clearance, yung hinahanap niyo pong Alice Guo na iba ang muka, na hindi yung muka ni Mayor. Alright. Thank you. Salamat, Sen. Jinggoy. At salamat, Doctor. So, hindi lang sa muka, magkaibang tao, mismong sa fingerprints, magkaiba talaga. Salamat, Doctor. So, Assistant Director Magno, yung magpe-present po ng report dun sa isa pang Alice Guo. Good morning, Madam Chair. I'm Special Investigator Edgardo Cada. Our team was dispatched on the 26th of May to verify the Alice Guo na nag-apply po ng NBI clearance. And then based on the open source, the only Kalanchawa Street appearing on the internet is located in Project 4. Instead, since the clearance did not indicate whether it the barangay, we immediately proceeded to Project 4, Madam. And we found out that the actual resident of 138 Kalanchawa Street is our spouses Perry and Josefina Publico. And they claim that they lived there for about 60 years. 60 years po. Yes po. So, way before yung 2005 They are application date. resident of that place for about 60 years. And they never met Alice Leal Guo. So, hindi po nila naging, kunyari, boarder or renter Never, ang isang Alice Guo noong 2005. Yes, Your Honor. So, ano po ba yung Alice Leal Guo? Siya po ba ay one size fits all na pangalan na pwede na lang applyan ng clearance? So after our verification of Project 4, Madam, we proceeded to Barangay Toro in Project 8 to verify whether Kalanchaw Street is also
may be found at the Project 8. But we were able to talk to the barangay secretary of Barangay Toro that he claimed that the clustering of street are named after mountains and planets. So wala pong Kalantiaw. And investigator, sir, meron din po ba kayong update sa mga kapatid ni Alice? Halimbawa, si Sheila Guo. Dahil ang address ng Sheila Guo ay isang Kalantiaw Street din. Nag-try din po kami, madam, pero based on the certification issued by the several barangay chairmans, ma'am, barangay chairman of Baisa, which is also on Project 8, barangay chairman of Barangay Toro, and barangay chairman of Sangangdaan, there appears no Alice Goo, Wesley Go, Amelito Go, and Amelia Lial, ma'am. So far, dun sa misteryosong paggamit ng pangalang Alice Dialgo, paggamit ng address ng Kalantiaw, may nabubuo bang teorya ang NBI? Kung meron bang parang, sabi nga din ni Sen. Nancy kanina, nakapark ng mga pangalan o nakapark ng mga address na ina-access ng mga nag-a-apply para sa clearances under false pretenses? So that the applicant secured NBI clearance to mislead anybody, ma'am. Madam Chair, if I may. Yes, Sen. Jinggoy. Mr. Kawada, bago mag-apply yung isang tao ng NBI clearance, ano hinihingi ninyo? Either they will submit two identification card cert and birth certificate. Wala kayong hinihingi ni barangay certificate na nakatira siya rin sa... Any particular na government barangay? issued ID, sir. Huh? Government issued ID. Okay, Your Honor. base sa mga sinasabi mo, tila mo kang wala na yata tayong pag-asa na makita yung isang Alice Lealgo. We are Tama po ba? still doing our best, sir, to locate these personalities. So kung hindi ba kayo humingi ng tulong sa iba't ibang halimbawa yung ating Philippine National Police, hindi ba kayo humingi ng assistance para tulungan kayo? We seek assistance from other agencies, sir, like LTO. So and, do you think mahanap nyo itong isang Alice Go? Yes, sir. Do you think so? Yes, sir. Can you give us a timetable? No. There are also other teams locating these personalities, sir. Like So you can give an assurance before this committee that you can find her, you can locate her. The other Alice Go. Assistant Director Magno. Mr. Chair. Madam Chair. Po, sinusubukan po nating hanapin hanggang ngayon ang itong mga tauhan po na to, no? Ngayon po, with your indulgence, Madam Chair, mayroon pa po kasi kaming nakita sa ating records na lumalabas na ang si Sheila, si Wesley, at si Alice Go ay sabay-sabay pong nag-apply ng NBI clearance. Ito po ay nakapetsa nung nakapetsa po ito nung 2021. Sabay-sabay po sila nag-apply. At meron po rin tayong nahanap na isa pa pong NBI clearance, no, sa aming files na nagngangalan din pong Sheila Go Ilial. Subalit sa ating pagkukumpara ay lumalabas po na iba rin ang larawan nito kaysa doon po sa Sheila Go na sinasabing kapatid. At ito po ay kasabay din nung application nung nauna pong Alice Go na may petsang November 3, 2006. Para po sa katanungan ni Madam Chair. Yes, Mr. Senator. Hindi. May balik ko lang yung tanong ko rito kay Mr. Kawada. So can you give an assurance before this committee that you can locate her in due time? Kasi sinama yun.
you're confident kanina with your answer that you can locate her. Sa mic po, Special Investigator. We will try our very best, sir, to locate. Dahil palagay ko siya na lang yung missing link dito sa investigasyon na ito. Yes. All right. Thank you. Madam Salamat, Chair. Sen. Jingo. Yes, and Madam Chair, hindi. Noong nag-apply ho ba yung isang Alice Guo noong 2005, was she issued the NBI clearance? Meron po. And Madam Chair. nung nag-apply naman ho si Mayor Alice noong 2021, was she issued the NBI clearance? Meron din po. Madam Chair. So hindi ho nag-appear dun sa database nyo na nung 2005 may isa pang Alice Guo. Ang nangyari po kasi ay noong 2005 ay iba pa po ang sistema natin noon. Manual po ito. Ito pong mga since 2015 po ay dito po tayo nag-umpisa na magkaroon ng automated application po ng mga NBI clearances. Pagdating naman po dun sa tanong niyo, ma'am, ay kung hindi po ba nag-alarm na merong same name, no? Usually po ang mag-a-alarma lang po sa ating sistema ay sa ating criminal history system. Ibig sabihin po kung kayo po ay nakasuhan, ay doon pa lang po lalabas yung pangalan nyo na kayo po ay may kaso. Pero kung wala naman po kayong kaso, nagkakaroon po, katulad na po nung nangyari na ito, na parehas ang pangalan, pero lumalabas na parang magkaibang tao at magkaiba rin ng fingerprints. Dito lang po natin na-check nung na-retrieve po natin ang ating mga files, Madam Chair. Madam Chair, in light of this discovery, I think baka kailangan gumamit yung NBI ng technology wherein kahit yung data was acquired before 2015, masasama pa din dun sa sistema nila because apparently hindi na-alert ka agad nung nag-apply ng 2021 kasi merong data in possession ng NBI na hindi nyo nasama dun sa system nyo. So, Madam Chair, maybe as part of your committee report, the committee can propose kung paano mabibigyan ng solusyon because I would assume na marami pang cases, marami pang data ang NBI before 2015 na baka nagagamit na ngayon as for them to get an NBI clearance at alam nila na hindi sila mag-a-alert kasi nga alam nila na yung data ng NBI hanggang 2015 lamang. Thank you, Madam Chair. Thank you, Sen. Nancy. Very well taken. Isasama po Salamat natin po. iyon sa recommendations sa committee report. At sana mauna na rin magsimulang kumilos ang NBI para linisin lahat ng datos even from the manual system pre-2015. Lalo na dahil sa lumalabas sa investigasyong ito. Madam Chair, if Yes. I may. Sa tulong po ng mga pondong ibinibigay ng ating Kongreso at ng Senado, ay naumpisa na po natin na pag-aralan at mag-procure kung katulad po ng sinasabi ni Senator Nancy, yung po nating tinatawag na APIS o yung Automated Fingerprint Identification System. Ito po ay kung once na nandyan po, i-integrate po natin ang ating datas na mula pa po noong 1930s ay meron na po tayong datas ng mga fingerprints, no? So ito po ay yung matagal na nating pinapangarap at sa tulong ng ating presidente at ng Kongreso po ngayon ay sinisimulan na po natin yan. Malaki po ang naibigay na pondo ng administrasyon ng nakaraan at sa ngayon po. At yan po ay pasasalamat din ng NBI at nag-umpisa na po tayo na ma-automate ang ating fingerprint, ang ating national clearance system, Your Honor. Salamat, Assistant Director. Paki-keep updated ang Kongreso dun sa paggamit nyo ng budget na iyan at paano kami patuloy na makakasuporta dito sa hinihingi naming paghihigpit pa ng pag-monitor at paggamit ng datos at ng database ng NBI, lalo na laban sa identity theft at saka mga krimen. Additionally lang po, yung isang Sheila Leal Guo, na-locate nyo na rin po ba? Hinahanap na rin po, Madam Chair. Parehas din po yung address nila na ibinigay, yung number 83 Kalanchaw. So, katulad po nung naunang report ay non-existent sila doon sa lugar na yon.
So hinahanap po natin sa pamamagitan pa ng ibang pamamaraan po. At dahil lumalabas na parehong kaso dun sa Alice Leal Guo, Sheila Leal Guo, na merong iba pang mga individual na may ganung pangalan, meron din ba kayong ang NBI na suspetsya na pati yung Wesley Leal Guo ay merong isa pang Wesley Leal Guo na maaring ganun din ang address sa Kalantiao Street? Sa kanila pong application, yung bago po, no, Bamban na po yung ano. Pero chinecheck po namin ngayon yung database. So far po kasi yung Sheila pa lang po yung nakuha namin. Yung Wesley po, hinahanap pa po namin. Salamat. The committee would appreciate, Assistant Director, yung update dyan. At siguro, kasi kung pati yung Wesley Leal Guo ay merong isa pang Wesley Leal Guo, so parang yung identity theft, hindi lang talaga solong enterprise, baka clustered, no? Group na identity theft. So may dagdag na implikasyon pa rin yun sa atin. Opo, tama po kayo. Katulad din po ng nabanggit ni Senator Jinggoy na parang lumalabas po na ito ay isang systematic scheme na katulad po nung na pwedeng magamit sa pagnanakaw o pag-assume ng ibang identity ng mga kababayan po natin. Salamat po, Assistant Director. So yung isa pang synonym ng systematic ay syndicated. So susundan po ng komite with interest yung efforts po ng Bureau. At salamat pong muli. I'm really hoping for a continued fruitful relationship ng aming komite sa NBI. Salamat po. Madam Chair, if I may. Yes, Sen Jinggoy. Thank you, Madam Chair. Siguro pwede natin tanungin ng Bureau of Immigration ulit kung itong mga binanggit ng mga personalidad ay kung meron silang record na nakaalis dito sa ating bansa o whatever. Yung ating pong resource person kanina na lumapit for the Bureau of Immigration. Yes, Senator. Yes, Sorry, sir. dito po kami. Attorney Arellano, the question please of Sen Jinggoy. Yung mga iba pong mga na-mention, so far wala po kaming mga, i-double po check po namin yung mga records, pero as of today when we check, wala po silang mga derogatory records, especially do sa yung family nung si Go Waping. So i-check pa po namin. Then, lahat yung mga Mr. Manawag ba yan? Manawag? Ano pangalan mo? Attorney? Sorry. Attorney Arellano. Opo. Lahat yung mga minention na pangalan dito sa hearing, si Wesley Go, si Sheila Go, baka pwede nyo halongkatin dun sa mga database nyo kung baka nakaalis na dito sa bansa o kung meron silang travel records. Yes po, Senator. Submit po kagad namin. Okay. Mamaya, may sinabit din po kami kanina. Nandun na po yung ibang mga pangalan tsaka yung mga travel records nung Si Sheila Go, baka pwede nyo halongkatin dun sa mga database nyo kung baka nakaalis na dito sa bansa o kung meron silang travel records. yes po, Senator. Submit po kagad namin. Okay. Mamaya, may sinabit din po kami kanina. Nandun na po yung ibang mga pangalan tsaka yung mga travel records nung pamilya ni Go Waping po. So, dadagdagan na lang po namin. Okay. Salamat. Salamat, Sen Jinggoy. Actually, just to remind us, nung nakaraang hearing po, yung resource person ng BI, sinabi po sa amin na as of your records on that day, nakaalabas na ng bansa yung mga magulang ni Alice Leal Guo, yung kanyang ama at si Wen Yilin. So ang na-ascertain lang in the last hearing was sina Mayor Alice Guo at yung kanyang mga kapatid ay nandirito pa. So paki-update na lamang po ang komite kung yung silang magkakapatid kasama si Mayor Alice Guo ay nandito pa sa Pilipinas as tinatanong ni Senate President Pro Tempore. Yes po, Senator. Salamat po, Attorney Arellano. And before we move to, I'm sorry. Yes, Sen Jinggoy. Attorney Arellano, paki-update nga po, may follow-up question si Sen Jinggoy. May HDO. Last time kasi sabi nyo may ILBO, pero may HDO na po ba? May whole departure order na po ba sina Mayor Alice at kanyang mga kapatid? Sa ngayon po wala pang ang meron po kami naka-alert pa lang po pero wala pa pong HDO kasi wala pa po kasi silang criminal case at saka wala pa rin po silang immigration charges pa po, wala pa po. So sa ngayon naka-alert na lang po sa amin. Kung nakaalis na ng bansa yun, paano ano magagawin natin?
Naka-alert na po siya sa amin sa airport saka sa mga subport. So we'll make sure po na hindi po sila makakaalis. Lalo na po kung maglalabas na po ng contempt order ang Senate, lalong may basis na po kami lalo para. By alert, attorney. Ano ibig sabihin pag-alert? Pag-alert, Naka-alert po yung mga airport na ang mga airport siya saka pwedeng subports umalis? natin. hindi siya pwedeng umalis? Under the circumstances po ngayon, hindi po siya paalisin. Kahit naka-alert status lang? Ah, Kahit walang HDO? Imposible naman yata. Kung naka-alert status lang, di pwedeng umalis yan. ang directive po sa amin, hindi po siya paalisin. Ang directive po sa amin, Senator. At saka nag-issue din po si SOJ ng ILBO dun sa mga personality na to po. But they are only on an alert status. Anytime they can leave. Can you kindly educate this representation? Kasi ako may HDO eh. Yes po. Oh. Kung nasa alert status lang ako, pwede ako umalis. Oh. Kung naka-ILBO po, legally, pag naka-ILBO, ang duty po ng BI is to inform yung mga law enforcement agencies na interested dun sa tao to inform this person na this person is trying to depart the country, and kung wala po kami makukuha ang warrant of arrest, hindi po namin pwedeng pigilan under the rules. With the permission of our Senate Pro Temp, Yeah. Madam Chair. Sen. Nancy. Because I think kailangan natin ng court order for a hold order, para hold departure order. So, meron na ho bang government agency na humihingi sa korte ng HDO? Meron po ba among our resource persons? Or additionally, Attorney Arellano, kapag napirmahan na po yung citing in contempt sa Liaguo siblings and other persons, at in effect matitrigger na yung pag-issue ng warrant of arrest from the Senate, hindi po ba yon may effect din ng whole departure order? Magkakaroon po ng effect ng whole departure po yun kung mag-i-issue po ang Senate ng warrant of arrest sa kanila po. Saka additionally po, Attorney, di ba may kaso na ang DOJ kay Mayor Alice Guo and others para sa qualified trafficking in persons? Hindi po ba effect yon ng... excuse me, Attorney, I'll ask the DOJ, USECT, hindi po ba yung paghain ninyo ng human trafficking case laban kina Mayor Alice Guo, may epekto na rin ng whole departure order? Ma'am, the ILBO po was a result of the filing of the case against Mayor Guo. So presently, we are constrained to be limited only to the ILBO as pursuant to jurisprudence. If you remember, there was jurisprudence back during the time of Pinoy when President Jammeh attempted to flee, and the Supreme Court ruled that any attempt to restrain the travel of people who are pending preliminary investigation is unconstitutional. So presently, we are limited only to the ILBO. However, should the DOJ find probable cause to indict Mayor Guo or the other respondents, we will immediately apply for a whole departure order from the court. Salamat, USECT. Yusek, I understand it is only the courts who can issue the whole departure order. So kung may kaso, you will apply from the courts? That is correct, Mr. Senator. Once Ngayon at wala pang kaso, meron ano ba kaso? Ano mga kaso na file na? a preliminary investigation pa lang po. PI pa lang? Once ma-indict po kahit sino respondents, pwede na po kami mag-apply ng whole Now, departure if we issue a warrant of arrest, if the Senate issues a warrant of arrest, are you going to apply HCO from the court? order. I am not a lawyer, so kindly educate me. Ang whole departure order, the basis of that is a criminal case, Your Honor. But we can coordinate with the Bureau of Immigration to ensure that the warrant of arrest is sufficient basis to restrain the travel of anyone who is subject of the warrant of arrest. All right, thank you. Thank you, Sen. Jinggoy. At salamat din sa DOJ at sa BI sa ganung assurance sa committee ito na once ma-issue yung warrant of arrest ng Senado, it will trigger an HDO. Salamat po para doon. Before we go to PAGCOR, for clarity, I wish to reiterate the persons cited in contempt and the persons to be issued subpoena. So the persons cited in contempt are Alice Guo or Guo Huaping, Nancy J. Gamo,
Dennis Cunanan, Wen Yi Lin, Seaman L. Guo, Jian Zhong Guo, Wesley Guo, and Sheila Guo. The chair of this committee is ordering the arrest of the person cited in contempt to be submitted to the SP for his signature. Additionally, the persons to be issued subpoena are Jamie Lynn S. Cruz, Roderick Paul B. Pujante, Juan Miguel Alpas, Catherine Cassandra Ong, Alberto Rodulfo A.R. de la Serna, Jonathan Mendoza, Ronelyn B. Baterna, Michael Bryce B. Mascarenas, Stephanie B. Mascarenas, Rodrigo A. Banda, Jing Gu, Xiang Tan, Daniel Salcedo Jr., Chona A. Alejandre, and Duan Ren Wu. Once more for the record, Sen. Nancy. Yes, I second the motion, Madam Chair. Thank you, Sen. Nancy, for the seconding and hearing no objection. Once more for the record, I so rule.